Good day everyone, I'm gonna discuss to you the Module 1 Lesson 1, Alphabet and Strings. So first of all, what is alphabet? It is a finite, non-empty set of symbols or characters that we use to create strings and words. Think of it as a collection of building blocks that we can use to form different structures. So for example, we have a binary alphabet. Binary alphabet. So, dahil may example tayo ng binary alphabet, example is equal to 0 and 1. So, ano yung mabubuo nating strings dito sa 0 and 1? So, pwede tayo makakreate ng 0. Pwede ng 1. Pwede na 0, 0, 1. Then, pwede namang 1, 0, 0. Basta, kailangan, pwede mo silang pagsamin or pwedeng hindi. Basta, within 0 and 1 lang dahil ayan lang yung example mo. Pero kunwari, if gusto mo na may iba kang example like this. Kunyari, dadagdagan mo siya ng 1, 2, and 3. So, pwede mo na sa kanyang, so pwede ka na makagawa ng string na pwedeng 1, pwedeng 2, then pwedeng 3. So, pwede rin ng 1, 2, 3, pwedeng 1, 1, 2, 3, pwedeng 3, 1, 1, 2, or pwede rin siyang 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so on. So, ganyan paggagawa ka ng string using the binary alphabet. Basta within, kung ano lang yung binary alphabet mo, dapat yun lang yung gagawin mo ng string. For example, dito, 0, 1. Hindi ka pwedeng maglagay ng ganito. 0, 1, 2, 3. Kasi, wala naman yung 2, 3 eh. Ito lang dalawa yung binary alphabet mo. So, itong 2, 3, hindi siya pwede. So, this is not a string of a binary alphabet. Pero kung ganito yung example mo, pwede ka maglagay ng 1, 2, 3. So, ayan yung example niya. So, another example naman, pag naman, kunwari, alphabet, kunyari, DNA, alphabet. Yan, alphabet na tayo. Alphabet. Meron tayong ganyan. May A, C, G, and T. So, ang example niyan, pwede kang gumawa ng string within these 3 alphabet. So, pwedeng A, pwedeng isa-isa lang. A, C, yan, string na yan. G, and T. So, pwede rin namang AC, CG, TA. Basta within this 4 alphabet ka lang, pwede gumawa ng string. A, C, T, G, something like that. A, G, C, ayan. Pero kapag hinaluan mo siya ng ibang alphabet, like, kunyari, A, B, C, D, that is wrong. Kasi wala namang B, C, D dito sa alphabet na to. So, kung ano lang nandito sa alphabet mo, or sa example alphabet mo, yun lang yung pwede mong gawin ng string. Since wala siyang B, C, D, so hindi siya string ng block A, C, G, T. Okay? Kapag naman ganito, may sigma na siya. Yan, like this. May star na siya. Yan. A and B.
So, dito, ang gagawin mo, ito nire-represent yung every possible string you can make from the alphabet, including the empty string. So, pwede ka nang gumamit ng empty string. Yan. Ano ba yung mga possible na magawa nating string dito sa dalawang alphabet na to? We have A, A and B, and then AB, BA, and BB. Then, pwede rin siya magtatluhan. Like, AAA, BBB, AAB, yan, and so on. And, naka-include na ang, this is the empty string. Ayan. Empty string ang tawag dito. So, every time na meron kang star, lalagyan mo siya ng all possible na pwede mo magamit, all possible na pwede you can make in the alphabet, including the empty string. So, don't forget the empty string kapag nakakita kayo ng star. Okay? In terms of length, meron tayong string. This is how you can write the length. Kunwari, meron kang string W is equal to AAB. So, dito, kapag nilagyan ka ng length, dapat yung length ng alphabet mo ay 3 lang din. Pero kapag kunyari ganyan, 4. So, pwede ka na mag-4. String W is equal to AABB. And that is the length. Kung ano yung length na ito, dapat nagtutugma siya dito. Ayan. Kung ano yung length na nilagay mo dito, dapat dito sa alphabet mo, ayun din yung length. So, in terms of concatenation, pagsasamahin mo lang yung dalawang word or dalawang alphabet. Kunyari, U and V. U is equal to hello. And V is equal to world. Yan. Kapag concatenation. So, kapag kinoncatenate mo, pagsasamahin mo lang yung dalawang alphabet na to. So, UV is equal to hello world. Wala kang space na gagamitan kasi nga pagsasamahin mo lang sila. Pero pag ginawa mo siyang ganito, hello world. So, that is wrong. Kasi, meron kang white space dito. Which is dapat wala. Kasi nga, pagsasamahin mo lang naman sila. So, meron rin tayong prefix, suffix, and substring. So, of course, pag prefix, yung una ang kukunin mo. Like the start of a string. So, prefix is equal to start. For example, W is equal to A, B, C, D, E, F, G. So, anong prefix niyan? So, ang prefix niyan, it could be A, and AB, or A, B, C. Basta kung ano yung nasa unahan ng word na to. That is the prefix. Kapag naman suffix, this is the end. What's the example? G. It can be FG or EFG. So, the suffix ay yung nasa end ng alphabet mo, which is this. Then, kapag substring naman, is a part of a string. Substring, kukuha ka lang ng part sa string na yon. Substring. Any part. So, W is equal to A, B, C, D, E, F, G. So, pwede kang kumuha any part dyan.
For example, A, B, C. So, pwede yan. Or E, F, C, D, E. So, ayun yung mga substring. Kung ano yung mga nasa loob na to, kahit hindi siya prefix, hindi siya suffix, basta kung ano yung nasa laman nito, pwede mong kuhanan sa substring. Kasi nga, substring is any part of a string. So, ABC, part ba siya ng string na to? Of course, ito siya, the ABC. The EF, part ba siya? Of course, this is the EF. CDE, part ba siya ng string na to? Of course. Pero kapag nilagay mo na EF, FGH, oh, that is wrong. Kasi nasa ng H? Walang H dito. Walang H, okay? So, that is all the lesson for lesson 1. The alphabet and string. This is just an introduction so that you can all catch up. Thank you. Bye.